pag sinabi mong, matatag yung isang tao, parang sa'yo lang nakasalalay yung responsibility na maging matatag. But the system is actually accountable also to help you become resilient. Listen up, yo. Linya Linya Show. Listen up, yo. Linya Linya Show. Listen up, yo. The Linya Linya Show bumabalik every week. Parang yo-yo sa office, sa condo, sa FX, sa kanto. Walang pinipili, basta pili-Pilipino. Listen up, yo. To the millions and millions of listeners around the world, welcome to the Linya Linya Show. Sa special series nating pinamagatang Turo-Turo, kasama natin award-winning at mga hinahangaang teachers and educators, my good friends, Teach Sabs Ongkiko and Teach Jayton Zulueta. Boom! Hello. Nagkang kayo Nagkang kayo. Hindi ko alam mo sino yung mamuna. Naghintayan kami kung sinong unang babati. So, magandang araw. Nagturuan ata kayo kagad Ayan. Hello sa mga Ongkiko Maniacs, sa lahat ng mga fans. Grabe yung Ongkiko Maniacs. Ng Sabrina Ongkiko, Manila Chapter, Bacolod Chapter. Alam mo, laging ganyan si Jayton. Pagpasensyahan niyo na po. Pero ikaw naman, araw po sa lahat. Ongkiko Natics na lang, Jayton. Ongkiko Natics. Parang medyo crazy yung Ongkiko Maniacs eh. Mas okay yung Ongkiko Natics. Buti nga, hindi yung Ongkiko Maniacs eh. Langya ka. Alam mo, at iti-t-shirt namin yan sa family reunion. Oo nga. Oo nga. So sa mga listeners nating Ongkiko Natics tsaka Jayton Natics dyan. So, kayo dyan, mag-respond kayo, mag-represent nyo kung sino man yung may na-start ng fans club agad tong Turo-Turo. Pero guys, wow, grabe yung first episode natin, Ang daming nagko-comment, daming nagsisend ng notes nila. Wow, saya, Biglaan lang, natuloy na, at ito, meron na tayong second episode. Hay, salamat. Pero bago yun guys, kumusta? Kumain na ba kayo? Hindi pa. Tsaa tayo. Tsaa si Teach Sabs. Umaga dito. So, lang ako, parang bar. Ay, okay. For breakfast. Nutri-bar lang si Teach Sabs, no? Mm-hmm. Kayo nag-lunch na ba kayo? Ikaw, Jayton? Oo, nag-lunch. Lunch at breakfast. Hindi ako nag-fasting eh. Ganun talaga eh. Kain, no? Kain. Ayan, well, anong oras na ba dito? Ako nagkakape naman ngayon dahil hapon dito. So hapon dito sa amin ni Teach Jayton, kay Teach Sabs naman, umaga. No? Pero again, second episode ng Turo-Turo natin and parang medyo intro yung una nating no? Pero ngayon I feel like, ang dami rin nating naiisip na mga possible topics to talk about. Pero siguro maganda rin na based talaga sa current na mga nangyayari sa atin o mga nababasa natin, maabot sa feed natin, ganyan. So, Teach Sabs, can you ulit share with us yung course na inaaral mo ngayon? Yung sobra akong nag-enjoy dun. Can I just say, na sobrang saya nung course na to kasi parang nakikita ko yung karanasan natin tapos aaralin mo siya in light of resilience. So, ang course ko ay Resilience in Educational Context. So, meron tayong environmental resilience. Yun din yung madalas nating naririnig, di ba, na kailangan alagaan natin yung environment para maging maayos ang Earth, di ba? Pero ito ay resilience in terms of the human person and the systems around that person. So, yun ang saya, dami ko natututunan kasi sa bawat lecture, parang nababalikan ko yung mga pinagdadaan natin sa Pilipinas, yung mga estudyante ko, yung sistema natin. Ganun. So, yun. Resilience in educational context. No? Yeah. So, parang sa loob ng classroom or sa loob ng educational system. Pwede pa elaborate ng konti. Ano yung niya? Educational context, yes, para makatulong sa kanila
na magtapos at maging successful sa kanilang pag-aaral. Pero pag sinabi nating, actually, pwede mo nang tanggalin yung education pero resilience in terms of what the context surrounding the child. So, yun yung maganda. So, ngayon pinag-aaralan namin, meron akong subject, ang title niya ay Systems, Systems and, wait, binalikan yung title. Systemic understanding and family understanding of resilience. So, titignan yung yung mga nakapalibot sa isang bata. Kasi parang ang sinasabi natin, pag sinabi mong matatag ang isang tao, usually sasabihin ng mga tao, maghirap ka lang, o yung magsikap ka lang, makakaahon ka. Di ba? Yun yung secret for success sa atin. Parang kahit mahirap ka, makakaahon ka, magtiyaga ka lang. As if superhuman strength yung katatagan. As if nasa sayo siya. Pagkapanganak mo, matatag yung isang tao, gawin niya yun, boom, successful ka na. Pero we have to take note na ang bawat tao, kahit matatag, pero kung ang sistema ang nakapalibot sa kanya, at lumalaki ang sistema, di ba? Parang halimbawa, anong pinakamalapit ng sistema sa'yo? Pamilya mo. Anong nasa labas ng pamilya mo? School and community. Mas malaking bagay ng community, yung ating city, etc., policies, etc. So lahat ito nakapalibot sa isang individual. So kahit na sabihin mo that person is internally matatag, kung hindi maayos yung sistemang nakapalibot sa kanya, mahihirapan siyang maging successful o mahihirapan siyang talunin ang adversity o ang challenges sa buhay niya. So ganun yung pinag-aaralan namin. Ano yung mga sistema na kumbaga broken? Ano ang resilience ng isang tao talaga when you say a person is resilient? Yeah. So sobrang exciting niya, di ba? Wow. Well, sa akin medyo bago yung pag-aaral about it, no. Parang very familiar yung experience din to us, no, yung pagiging matatag despite of, no, ang daming hurdles, pero parang yun yan, sabi mo, Teach Abs, na parang nagiging basis ng ng tatag mo or ng pagkatao mo, yung kakayahan mong lampasan yung mga adversities. And parang ang nagiging siyang superpower. And kapag hindi ka matatag, kapag bumigay ka dun sa ikaw na nasa gitna ng lahat ng nabanggit mo, na nasa loob ng isang classroom, na sa isang pamilya, sa isang bansa, isang community, sa isang bansa, na kapag hindi ka naging matatag sa mga nangyayaring external factors sa paligid mo, mahina kang nilalang. Or kasalanan mo. Di ba, Jayton, isa sa dahilan bakit mo tinayo ang AHA, kasi kayo yung pwedeng magbigay ng support para maging successful ng isang bata. So, ganun din, parang pinag-aaralan namin na ang isang, hindi lang responsibilidad parang kasi pag sinabi mong matatag yung isang tao, parang sa'yo lang nakasalalay yung responsibility na maging matatag. But the system is actually accountable also to help you become resilient. Yun yung trabaho ng sistema sana. So, organizations like AHA Learning Center, di ba, the way you build families around the child to strengthen the family, kasi that's, ang tawag nila doon, protective factor. It protects you from adversity. So, ang dami mong risk, kung yung bata, mahirap, exposure sa drug, sa crime, sa violence, sa abuse. Pero kung may protective factor siya, mas madaling maging matatag. At yun, kasi may hangganan din ang tatag Isipin mo kung ikaw yung isang tao na compounded, ibig sabihin patong-patong, sabay-sabay, at sunod-sunod yung hirap sa buhay, mas malaki yung chance na kahit matatag ka internally, kahit sabihin mo sa sarili mo, kaya ko, at some point, bibigay ka. So, pero in that sense, dun sa isang banda din, ang ganda ng research na, may research kami nabasa na it just takes one person to help a kid or a person be resilient. So thank you sa mga, 'di ba, sa mga teachers, mga NGO development workers, 'di ba, for those people who work to make sure that there's even one person that helps another person become resilient. Baka ikaw yun, baka mga listeners natin yun, 'di ba? Maganda pag-isipan. Kayo ba yung isang taong yun na
na tumutulong sa iba magpakatatag, 'di ba? At siguro, yung tanong ko rin, kung matatag ka, let's say sa buhay, you're resilient because of all the things you're going through, diba? Ibig ba rin sabihin yon yung sa inyong klase? Does that resilience, it doesn't feel like that resilience translates into schoolwork. It feels like it's completely different, diba? So, yun yung gusto kong tanungin. Parang, when you talk about resilience, how do you marry the two in terms of ang hirap sa buhay mo, nata-translate ba yun into, let's say, grit or rigor sa schoolwork nila, or is that completely different? Ang sabi ng research, 'di ba? You are strong or you are resilient not because walang adversity, walang challenge. You are resilient especially because there are challenges. Especially because. Oo. Kasi hindi ka naman magiging, kunwari, isang tao, wala siyang pinagdaan ng hirap sa buhay. Can you say that that person is resilient? Hindi natin alam. Kasi baka pag naharap siya sa isang problema na malaking problema at hindi niya alam yung gagawin, hindi pala siya resilient. Diba? So, ang isang tao, malalaman mo lang, ikaw mismo, pag-isipan mo, kung maatas sa hirap at nalagpasan mo yon, alam mo na may kakayahan ka. Diba? Pero ano yung connection nito sa academics, no? Merong tinatawag na cognitive resilience din, na yung katatagan at yung cognitive resilience nakakatulong sa overall resilience. So sabi ng research, mas magaling mag-isip ang bata o ang tao, mas madali din niyang malalagpasan yung adversity. Bakit? Kasi kailangan mo ng problem-solving skills to solve your problems. Kailangan mo ng analysis. Kailangan mo ng inferencing. So, the more we teach our kids, so may connection siya. Ito yung sinasabi ko na it feeds on one another. So, kunwari, yung mga kids natin sa public school, di ba? Hirap silang matuto kasi mahirap, maraming pinagdadaanan nila sa konteksto nila. Pero the more we teach them well, the more we are also equipping them so that they are able to face their challenges and adversities properly by thinking about it also. So, that's how it works hand in hand. Wow. Ako, ang daming tumatakbo sa isip ko kasi sagana sa adversities ang mga batang Pilipino. No, kaya parang nasasalang agad sila, no, kung paano mag-react sa isang mahirap na sitwasyon, no. Pero makikita rin natin diyan yung disparity rin ng social classes, ano? Kasi kapag nasa mas mahirap kang sitwasyon financially, ang dami-daming layers ng adversities na harapin mo. Simula pa lang sa may kakainin ka ba bago ka pumasok? Paano ka pupunta ng eskwela? 'Di ba? Meron bang gulo sa bahay nyo? 'Di ba? Pero at the same time, kapag naman nasa higher social class ka naman at parang privileged ka, nandyan na sa harap mo, tatanggapin mo na lang. Parang hindi rin ba siya nagiging challenge? Kasi nga, wala. Sort of napagkakaitan ka ng adversity, no? Napagkakaitan ka ng challenges. So parang andun yung magkabilang dulo, no? Na isa na meron kang nararanasang paghihirap, and then dahil dun sa paghihirap na yun, natututo kang maging matatag para mas maging magaan yan sa'yo moving forward. Samantalang kapag privileged ka naman, magaan na binigay sa'yo, pinipilit ng mga magulang mo na hindi maging mabigat yan for you. Pero pag naharap ka naman sa biglang isang mabigat na sitwasyon, hirap kang buhatin yun. Kasi nga hindi ka nasanay magkaroon ng adversity. Sorry. Ang ganda ng insight mo. And ikaw, Jayton, magulang ka, di ba? Parang you want to protect your child. Ito yung sinasabi natin na minsan ang mga bata ngayon, parang na sila, yung madaling madala ng emosyon, o 'di ba? Self-regulation. Ganyan. Pero if you protect them even more, they wouldn't know how to handle difficult things. Pero yung inclination mo talaga kasi as a parent is to protect. At ang dami kasing mas lalo na pag kinakausap mo yung mga nanay na hirap na sinasabi na mahirap na nga kami, yung buhay ay naging napakahirap para sa aming pamilya, ayoko na siyang pahirapan pa, kaya hindi ko na siya
papahirapan sa school, huwag nang magsubukan, mag-aral pa ng extra hours. Kasi mahirap na nga yung buhay namin eh. So kung maaari, pwede ko na lang ba silang hayaan maging masaya? Masama ba yun? At iniisip ko rin yun kung ako nasa kalagayan na yun, na gusto ko lang makita yung anak kong masaya at siguro may guilt rin na nabigyan ko siya ng buhay na mahirap. Hindi ko rin, yun yung iniisip ko rin madalas eh. Kapag nag-a-advise karamihan sa mga sinasabi ng mga ng mga Gen Z sa aircon ng mga lugar, 'di ba? Pang-aircon na lugar. Dahil nga hindi pareho yung experience of resilience. Minsan ang hirap mag-connect, mag-advise. Kailangan mo talagang lumusob doon at talagang intindihin kung ako ay ganito kahirap yung buhay ko. Ano yung starting point ko or ano yung nagagawa ko na imbes na hindi ko nagagawa. Kasi ang dami mong nagagawa. Focus on your strength. Exactly. Yeah. Well, and ako rin siguro parang pagdating sa adversities, siguro madaling isipin yung adversity when it comes to finances, kakulangan sa pondo. Madali siyang isipin na mahirap talaga, literal, mahirap, no? Pero pwede rin ba natin tignan na hindi ibig sabihin kung financially stable ang pamilya mo ay wala kang adversity. Wala ka nang dadaanan. Yeah. Hindi lang sa wala. Life happens. Or mas magaan ba yung adversity na yon compared to other people? Parang, 'di ba? Ganun din ba natin siya titingnan? At least nga ikaw, ganyan magulo lang yung pamilya mo kami nga wala kami makain. Parang ganun. Paano yung tinitignan? Is it comparable or parang dapat tinitignan talaga yan sa ibang lente? Meron din talagang inequity factor dito, no? Sabi nga namin sa klase, kasi yung mga classmates ko galing sa iba-ibang bansa. Meron akong Palestinian, Iranian, Nicaraguan. As in, ang ganda nung diversity ng perspectives. At yung isa sa insight ng grupo ay you cannot be an advocate for resilience if you are not an advocate for social justice and you try to remove inequities. Kasi sa totoo lang, syempre, kapag wala kang makain, at yung poverty, ang daming sanga-sangang factors niyan, di ba? Risk factors yan. So, mas marami ka naman talagang problema kumpara dun sa, o mas mabigat ang problema kumpara dun sa, okay, iba naman ang problema din nung may kakayahan na kasi mas may resources din sila to look for help. Mas may social network sila to support. So, poverty, ang tindi niyan kasi wala ka na ang social network, wala ka pang resources. Pero kung mayaman kayo, may kaya kayo, malamang may kilalang magulang mo na psychologist o psychiatrist, malamang may iba pang pwedeng sumuporta sa'yo. Pero hindi natin sinasabi na pag yung mayaman ay nahirapan, ay baliwala lang yun, kayang-kaya mo yun, hindi pa rin. Depende rin talaga sa konteksto. Babalik tayo dun sa konteksto ng person, yung internal strength niya and also yung protective factors surrounding that person. So, pwede kasing, pero ito nga yung message natin siguro sa mga magulang na nakikinig, no, sa ating mga listeners na your child will have to face difficulties and you don't have to solve all their problems for them. Yun lang yung sinabi. Hayaan nyo silang harapin yung mga problema nila na break yung heart. Diba? Parang ganyan. Na-break yung heart ng anak mo. Ang sakit nun, diba? Gusto mo talagang protektahan siya. Pero eventually, masasaktan talaga yung bata At kailangan niyang matutuhan paano dalhin yung sakit. Paano makalagpas doon at mag-move on. Pero nandyan ka. Diba? Yung presence mo, yung pakikinig mo, you don't even have to solve their problems. Sometimes it matters so much that you're just there to journey with another person. Yung anak ko nga, may pinagdaanan kami recently bilang pamilya at yung unang kong asta is talagang huwag maapektuhan yung bata. At siguro yan yung mo talaga na as much as possible, magulo lahat, pero huwag protektan yung bata, make sure na okay yung bata. Pero meron talagang wisdom sa sinabi mo na kailangan lang nilang pagdaanan. At
yung siguro discomfort natin, I think yung discomfort natin with resilience is our discomfort with suffering. Ang We ganda nun. always want to protect each other from suffering, and the quality of your life is defined by your ability to be happy, your ability to circumvent any suffering or discomfort, which makes it so completely confusing kasi madalas sinasabi natin, harapin natin yung mga problema natin. Pero pag nagkakagulo na, may uncomfortable conversations, or alam natin magiging mahirap ang isang bagay, the smarter decision is always to choose the path that is, easier or With less safer for suffering. you. Yes. Kaya naisip ko nga, sa konteksto ng pinag-aaralan mo, diba? Yung resilience ba, yun nga, you're saying, yung sa mga magulang or sa mga bata or even tayo rin, no? Go through it, no? Build your resilience and really take the challenges that life has to come from. Paano mo ibebenta yun sa isang taong either hirap na or sa isang taong siguro sinusubukan lang maging masaya? I guess hindi mo naman ibebenta yung parang, one, we have to affirm kung nasan sila, di ba? At saka iba naman yung sasadlain mong, sige anak, dun ka sa hirap. hindi naman gano'n, di ba? And tama ka kasi, so babalikan ko lang, no, si Turo, yung anak mo, you want to protect that. Ang importante lang, kahit haharap siya sa heartbreak, you have to make sure that he can still be a child. Yun yung that he can play, diba, all of these things, kasi that also adds to his resilience. So there are some things you cannot protect him from, but make sure that he still is a child. That's what you protect, his childhood. Yun yung mahalagang din isipin, no? So pero parang going back to your question, paano mo ibebenta sa isang taong nahihirapan na, actually ginagawa mo na siya, Drayton. At ginagawa din to ni Ali, parang makinig. Yung hindi sa maliitin natin yung suffering or kaya na para, ganyan talaga yan. Pero iba yung just saying, andito ko for you, pero yung fighting also alongside that person, walking alongside. Hindi naman natin kailangan i-discuss with that person ano ang resilience, and di ba, in a very lecture type way, pero ano lang, pakikipagkapwa. Naalala mo yung ginagawa ng Tineo na framework, social emotional framework, may dalawang malaking factors, di ba? Yung pakikipagkapwa at pagiging tao, tama ba? Pagiging tao, pakikipagkapwa-tao, pagiging tao. 'Di ba yung ganyan? So parte ng pakikipagkapwa-tao yung realizing what you can also give. Ito may question ako sa inyo kasi tinanong din to sa amin sa klase. We always ask kasi the question, 'di ba? How do our systems influence us? Kuwari your family. Paano ka na-impluwensya ng pamilya mo? Natanong na natin yun probably sa sarili natin. Pero ang nakakalimutan natin tanungin, paano mo na-impluwensyahan ang sistema? So in this case, halimbawa, pamilya. Paano mo na-impluwensya ng pamilya mo? So kayo, kung tatanungin ko kayo, sa dalawang tanong, unahin natin yung paano kayo na-impluwensyahan ng pamilya nyo. Tapos mamaya, sagutin din natin yung tanong na paano nyo na-impluwensyahan pabalik ang pamilya nyo. Ako ba muna? Sige. Paano ako na-impluwensyahan ng pamilya ko? Siguro siguro pagdating lang sa sa eskwela ay yung halaga ng pag-aaral, no? Na hindi pabayaan ang grades, mag-aral ng mabuti. Nakita ko yan sa sa dad ko, binabantayan ako ng mom ko, nakikita ko yan sa ate at kuya ko. So, na-impluwensyahan nila ako na parang hindi pwedeng babagsak-bagsak ako sa school. Hindi man puwersadong mataas ang grades dahil may hangganan yung kaya ko. Pero at least wag pabayaan.
yung pag-aaral. No, dahil mahal ang edukasyon, isang privilege na mapaaral sa maayos na eskwela, pagbutihan mo. So yun yung na-influence sa akin. Yung na-influence back ko naman sa kanila ay pwede naman maging magulo tsaka makulit ng konti, no? Sa eskwela habang natututo ka. So medyo unorthodox ako in a way na parang hindi ako yung typical na studious na bata. Marami akong kalokohan ginagawa sa school. When I say kalokohan, siguro mas nadadaan ko sa creativity, nadadaan ko sa tawa. So parang feeling ko siguro ang impluwensya ko ay wag masyadong seryoso lagi. Parang ganun. Kahit sa eskwela, pwede kang medyo maging maloko pero at the same time, natututo ka at saka may nagagawa ka rin sigurong impact sa iba, sa classroom, sa mga kaklase mo, ganun. So I feel like baka dahil ako yung unang black sheep sa namin na na-shake up yung family na pwede pala tong may medyo magulong bata. Maging light. Oo. Magulo, makulit na bata. Sobrang seryoso ba yung pamilya mo? Ganun? Medyo. I would Before? say, Talaga? Jayton. Oo, seryoso, Jayton. So, very, sila, straight na and then, nung, ako yung pangatlo may dalawa ako, ate at kuya. Talagang ate at kuya sila. And siguro dahil mas matanda talaga sila sa akin ng 4 years, medyo lumayo. So, ako yung, lumabas ako rin yung magulo, ako yung nakakapagpayak sa mom ko. Dahil sa tigas ng ulo ko, doon na yung may naghahabulan na ng walis sa loob ng bahay. Kinakausap na kami ng dad ko sa loob kinakausap na kami, nag-aaway na, nag-iiyakan na. Parang ganon. Ako yung unang ganon. Ikaw yung parang, ano kaya nangyari sa atin? Ano nangyari? Maayos naman din. Ganon, Jayton. Parang saan ako nagkulang? Kasi yung mom ko siguro nawala sa sarili niya. Kasi lagi niya sinasabi sa akin to hindi ganyan ng ate at kuya mo. Never kung naranasan yan sa ate at kuya mo. Ikaw ang unang nagpaiyak sa akin. Sa akin ng nanay ko. So, may mga ganun. Ako naman, feel ko naman yung drama ng iyak ko, no? Pero parang, yun, dumaan sa ganun yung bahay. Pero eventually, dahil ang laki ng impluwensya pa rin nila sa akin ultimately, na level ako, no? And pero sila ang galing rin, din kasi, yeah. Go ahead. Ang galing nga din kasi na-point out mo na you gave them a new perspective na hindi naman kailangan ganito lang ang pamilya natin. Pwede rin maging light, pwede rin maging chaotic. And then we are still a family. Parang to figure out how to be a family. Pero di ba, when you ask yourself, ano impluwensya mo dun sa Mahirap. sistema? Oo. Napapapause ka talaga kasi it's a question we don't often ask ourselves. So ikaw, Jayton, ano yung sa'yo? Yung parents ko kasi na-separate nung 4 years old ako. At nung lumalaki ako, iniisip mo lang talaga kung ano yung wala ka. Na hindi ka nakabuo ng family picture, ganyan, may mga drama kang ganun. Mahilig kasi ako manood ng mga TV show dati. So, yun yung drama ng TV show. Yun yung drama ng Dawson's Creek. I don't wanna wait. Ganun, diba? So, ikaw rin, I don't wanna wait, diba? Pero, hindi mo kasi... Actually, pinalaki ako sa pagmamahal. Na matapang dapat yung pagmamahal, na dapat you should show up. Na pwede kayong mag-away all day, pero paggabi, at the end of the day, mahal niyo yung isa't isa, mahal kita. Ngayon, kung sino ka man, kung ano ka man, pinakita yan ng nanay ko, na yung pagmamahal niya ay pwede siyang bumunga at yung puso mo nag-expand para yung lahat ng tao makilala mo, kasya sila dyan. Yun, doon ako pinalaki. Yung nadala ko lang ay itong ginagawa namin sa bahay namin, sa negosyo namin, ay pwede palang lumago. Hindi naman lago na parang sobra-sobra, pero at least yung pagkakataon mo magpakita ng na mahal mo yung mga tao ng buo, ng lubos, kung paano ako minahal dati. Kung pinalaki ako sa pagmamahal, gusto ko lahat ng mga makasilamuha ko, yung mga batang na namin, lumaki rin sa pagmamahal. At nagsimula yan sa nanay ko,
in a way, yung lahat ng ginagawa ko para siyang imitation dun sa ginagawa ng nanay ko. Tribute sa kanya. Hindi ko, siguro yung remix lang, sa kapal ng mukha ko. May pangarap ako na yung pagmamahal namin na yung makakabot sa mga liblib sa buong Pilipinas. Inisip ko rin nung sinasabi mo yung epekto mo sa sistema. Madalas kasi hindi mo kasi naiisip na ikaw ay mahalaga enough to affect the system. At yun yung nararamdaman ko madalas na mas lalo na kung pag kinausap ako na medyo masakit, nasasabihin nila, isa ka lang naman or ang litnom nyo naman. At nakawalang gana. Hindi natin pinag-uusapan na laging dumadaan kasi umuuwi sa fact na yung gumagalaw ng sistema nakaka-impluwensya ay may kapangyarihan at mga politiko or yung mga taong mas mayaman. Kaya ikaw, kung may maganda kang intensyon, kailangan mong laging i-compromise or either sabihin na hindi ko kayang na ako lang. Pero yan yung sinasabi ng mga taong ayaw siguro sa pagbabago. Kaya nakita ko talaga, hindi lang sa trabaho namin, pero sa trabaho ni Sab or ni Ali, na yung maunting-unting pagpapakita ng pagmamahal, ng tapang, that counts eh. Hindi mo alam kung kailan, diba, sila Ali, grabe, mga t-shirts lang. During the election, yung tumindig, si Community Pantry, talagang lumalago yung kabutihan lately eh. Kaya sobrang exciting para sa akin yung nangyayari. At feeling ko ito yung panahon na ng mga maliliit na tao na nagmamahal na baguhin yung Pilipinas team system. So parang nabanggit mo nga na na the way you influence the system back. Pero ikaw sa pamilya mo, paano mo na-influence back yung family mo? Naging mas kasi lagi kaming low-key eh. So, hindi naman pala na lagi namin sinasabi dati, may-ari ng mga beauty salon. So, mga beauty salon na ako. So, sino makikinig sa'yo? Laging, parang yun yung feeling namin kasi hindi kami malaking negosyo or what. Who will. So, nalala ko sinasabi, nabibigla nung una yung nanay ko, pero sinabi ko, yung matinuturo niya sa akin ay mahalaga. Kaya So ngayon, medyo pag nakita niya, syempre, mas proud siya at medyo siguro validation na yung pinaniniwalaan ko sa bahay ko, marami palang naniniwala din. Nakatuwa. Parang maganda kasing ang tawag doon kasi 'di ba, it's reflective, a reflection, parang ganyan. Yung tignan din natin na we are influencing the system back at magandang itanong kung sa paanong paraan kasi pwedeng ang negative yung naibibigay natin. Naalala mo Ali nung yung nag-podcast tayo na tayong dalawa lang second time parang pinag-usapan natin yung I pass on yung passion. 'Di ba na yung pass on tapos sa gitna ng pagpapasa mo ay yung sarili mo. Pero itong sarili na to ay tagpi-tagpi ng iba't ibang karanasan. Masasakit, masasaya, malulungkot, 'di ba? Magagaan. Pero nasa sayo kung ano yung ipapasa mo forward. So doon nga kaya magandang tignan na how did the system influence you pero how you are influencing back or parang influencing forward other systems, no? Ang ganda nun, how you're influencing forward. Ngayon ko lang na rin. Ganda. So, yun, in the same way na parang ang isa sa pinag-usapan namin ng resilience ay it's not a bouncing back, but a bouncing forward. Kasi minsan talaga, pag dumaan ka na dun sa pinaghirapan mo sa buhay, di ba? Dumaan ka sa hirap, sa sakit, sa suffering, ayaw mo na bumalik dun. So, why are you bouncing back to that experience? You bounce forward to things that are better, di ba? So, you are a better person. And sana, hopefully, there's a better context afterwards. Ganun siya. Ang ganda nung hindi bouncing back, pero bouncing forward. Hindi ka bumabalik sa mga sa mga mali mo, pero natututo ka doon at
pasulong ang takbo mo. Kasi 'di ba minsan kapag sa therapy, sasabihin natin sa counselor, dito na kasi hinahanap ko yung dati. Yung gusto ko sanang balikan yung ganito kami dati, masaya kami dati. Yun. Hindi mo na siya pwedeng balikan eh. Mm. 'Di ba? Hindi na kailangan ganun ulit. At most of the time, hindi kaya. Kuwari, gusto pa ba natin bumalik sa panahon ng bago kasi pandemic, ganito tayo eh. Tapos pinipilit natin na ibalik doon, effort tayo, babalik doon. Pero hindi na eh. Baka we have to bounce forward. Nalagpasan na natin ang pandemya. How do we move on? Parang getting all of the things we've learned during that time and bringing it with us so that we can jump and bounce forward. Yun yung magandang tignan din. Sigurado ka bang may gusto ko bang i-bounce back na Oo nga eh, parang parang hindi ko na alam kung anong pinag-uusapan natin actually. Nalilito bigla ako eh. nung pandemya eh. Sabi ko, sino bang gusto nyong parang gusto nyo wag na yung mga bounce back na yan, ano? Bounce forward na tayo, guys. Wag na yung pabalik sa mga old ways natin. Pero, Teach Abs, ang ganda rin kasi ng ang ganda ng salitang matatag, no? Yung tunog niya mismo, no? Ang tibay, ang astig. At sa Filipino, ang salitang ugat ng matatag ay tag, no? Kaya ang tanong ko, Teach Abs, kung totoong matatag ka, matatag mo ba yung crush mo sa social media? May mga laban na pwede natin iwasan. Joke. Wala na. Ano na tayo? Crush? Na love na. Ayan, teka. Okay, bounce forward na agad, ano? Bounce forward na. Crush pa. Matanda na tayo enough para dyan. Wag na. Love na lang. Love na agad. Love ka agad. Pero pag nag-break ka kasi, parang yung nangyari, yung initial reaction mo is ikaw gusto mong balikan kung ba't nangyari. Mas lalo kung ikaw na-breakan sa experience mo. No? Iniisip mo, ano ba yung ginawa ko? Ba't ko na deserve to? Iniisip mo lahat ng mali o ano. Pero actually, sa experience ko, yung bounce forward dun, talagang iisipin mo lahat ng mga bagay na ginawa mo, just taking accountability, figuring out how you can work on yourself for yourself and others, or for the person that will come next. So, yung mahirap siyang process kasi laging, I guess, sa usual na usapan ng whether you're trying to move on from tragedy, a breakup, or what. Yung healing process, hindi pinag-usapan yung laging dumidiretso sa reinvention, I guess, na sobrang, but in most ways, you can bounce forward in very small ways. You don't have to change everything that you are. Maybe, it can be, para sa akin, hindi masyadong maharas magsalita. Makinig muna ng 5 minutes bago magsabi ng solusyon. Diba? At, kung balikan natin yung relationship, magandang magandang example kasi kung sino ka in relation to your closest people around you, that kind of informs the way you see the world na rin eh. Ganda. Tsaka pag nagbabounce, di ba, may buwelo bago ka tumalon forward. Feeling ko yung buwelo is going back a bit eh. Di ba? Parang bababa ka eh. Babalik reflection muna. And then that pushes you forward. So, tama yung sinasabi, no? Balikan mo muna, ano ba yung makukuha natin dito, di ba? Parang naalala ko nung breakup. Ano ba to? Teka, ano ba to? Iba na to. Iba na yung topic na resilience. Gusto kailangan ng visual ba? Loko ka, Zayton. Pero di ba, pag nagre-reflect ka and you look at everything there is, yung relationship nyo, parang sabi ko kay God, pwede ko tong tignan ng dalawang perspective eh. Pwedeng maging bitter ako for everything that has happened. We've hurt each other, ganyan-ganyan, di ba? Or to be grateful na kahit na pareho kaming broken, halimbawa, pareho kaming hurt individuals,
we tried to love one another despite the hurts and despite everything that we've gone through since childhood, di ba? Dala-dala mo yung mga trauma mo nung bata ka di ba? Ganyan, into the relationship. So kahit na basag kayo bilang mga tao, pero sinubukan yung mahalin ng isa't isa, isn't that something to be grateful for? So I can look at it this way or this way. But for me to be able to bounce forward, I want to be grateful for everything that has happened, di ba? Mm. And even to thank that person for trying to love me the best way that he can. Pag Ganun. rin, do you want to be better? Do you want to be bitter or better? No? Wow! Insert na yan. T-shirt na yan, Jayton. Hindi, pag you want to be bitter or better, parang rin actually medyo amazing kung may nakahanap ka ng isang tao magmamahal sa'yo. Yung chances nun na nagkita kayo, ang daming kailangan mangyari para mahalin ka at magstay. Kaya tama yan just being grateful na you were loved. Most people are not loved. Alam ko, si Miss Sabong Kiko, marami na nagmahal dyan at minahal. So that's a big At nagmamahal. blessing, diba? At nagmamahal, di ba? Present. I mean, it's a blessing. Not a lot of people have it. So, And that's why you have a capacity to love more. yeah. And ako lang, babalikan ko lang yung salitang tatag, no? Kasi pag tinignan mo yung salitang tatag sa hindi na yung tatag na itatag mo sa social media, no? Ang galing mag-bounce back mag-bounce forward ni Teach Shab sa mga tanong natin, no? Pero yung salitang Yung tatag, matatag kasi sa DepEd Kaya ayun nga, no? Nahirapan Kaya tayo. natatawa siya. Kaya pala natatawa si Jayton. Pero Patapusin mo muna si Ali. Okay, sorry. hindi, yung salitang tatag lang kasi, no, yung resilience. So, or yung salitang tatag mismo ay no, parang pagiging matibay siya, no, para hindi ka masira, no? Or pagiging matibay at matagal bago masira, no? O yung kakayahan mong lumaban sa isang bagay na sinisira ka, parang ganon. Pero yung tatag din, ibig sabihin niya rin ay to establish 'di ba, magbuo, magtayo. So hindi lang siya parang pagiging matatag to parang defensive end or parang tinatry mong hindi masira. Pero rin, yung pagtatag din ay may nabubuo kang bago, no? Ang galing, Ali! Kasi totoo, hindi lang yon. Kasi magtatag ng sistema. So, matatag yung person, pero magtatag ng sistemang matatag around that person. Kasi, yun nga we have to let go of the idea that matatag is just an individual thing. It has to be a systemic thing. A community. First, A community, di ba? So, kailangan mo magtatag ng isang matatag na sistema para maging matatag ang isang tao. At madalas Sige, Jayton. Madalas pag na-establish mo ng isang bagay, diba? Kung to establish something, minsan, hindi ka malakas na ikaw lang So kung may community ka, there's someone to lean on, there's someone to work with to get inspired with. Oo, tsaka yan, parang push and pull, para siyang tug of war ng mga things that make us resilient and things that pull back our resilience. Kasi 'di ba, mayroong mga factors na humihila sa iyo maging mas mahina 'di ba? Pero may mga factors that pull you to be more resilient. Andyan, halimbawa, if you have a loving adult carer, kahit hindi na magulang mo, kung wala kang maayos na pamilya, meron nagpupul sa iyo towards resilience. Pero merong abusive yung parents mo, ganyan, napupull back ka. Parang ganyan. Minsan, it's the same person minsan you get the same love and yet sila pa rin yung humahatak sa'yo. So they pull you towards resilience but they also pull you back minsan. Di ba? May mga ganun. So magandang sumid ka ba? Silang pag-usapan din, no? Or pagbalikan, ano tong mga factors that make you resilient and ano factors that pull your resilience back.
or negates your resilience, di ba? Ganda. Layo ng tingin ni Jayton. Kaya nga. Ako lang medyo napapabalik ako dun sa kanina nating usapan tungkol sa building your resilience. Tungkol din sa mga magulang na ang hirap din for them na isipin kung paano ipapaharap ang isang bata sa mundo na puno ng challenges, no, ng adversities, no. So, ako hindi pa ako magulang, pero kumbaga iniisip ko kung paano nga ba kung magkaroon ako ng anak, paano ko nga siya papaharapin sa mundo, no. So, parang dalawa yung nakikita ko kasi, parang yung isa ay pagbabantay sa bata at saka pag-aalalay sa kanya sa pagharap niya sa mundo versus paghaharang at pag-iiwas sa kanya, pagtatakip ng mata niya sa mga harapin niya sa mundo. So parang iniisip ko lang, parang mas nandun ata ako sa tuturuan mo yung batang harapin yung mga paghihirap kaysa talikuran itong mga pagsubok. Kumbaga, tinuturuan mo siya kung paano harapin at hindi harapin or iwasan itong mga to. Na, in reality, pag lumabas ka sa mundo, bata ka, di ba? Pag tumatanda ka, marirealize mo na inevitable itong mga to. Maglalakad ka na on your own, meron at meron kang makakaharap na mahirap na sitwasyon. And siguro, as parents or as teachers, magandang maturo natin sa mga bata kung paano harapin yon. Hindi talikuran yung mga yun. Yun lang yung key rin siguro doon for parents and teachers, yung Naghang ba si Jayton? Naghang si Jayton. Akala ko ako. Ayan, sige, hintayin lang natin ng konti si Jayton. Ayun. Mukha namang nag-iisip siya. wala na kaya. Ayun. Kaya ng mga... Sorry, Okay. Jayton. Kailangan mong Kasi- balikan. Jayton, pakiulit. Medyo naghang ka ng konti. Ayan, naghang nga siya ng konti. Jayton. Tatagan mo lang, Jayton. Yung internet ni Jayton kulang sa resilience. Kailangan na maging matatag. Sorry, Jayton. Kailangan mong balikan yung sinasabi mo ulit from the Oo, beginning lang. naghang. Mm-mm. Oo, hindi Ayan na. na naisip ko lang na madalas kasi yung bilang magulang, dahil lahat ng sakit or mararamdaman ng anak mo, gusto mong actually niniisip mo lagi, ako na lang masaktan, hindi na lang sila. At madalas nagagaling ka sa takot, 'di ba? Na ang daming pwedeng mga bagay na pwedeng masaktan yung anak mo. Minsan nga naiisip nga namin magkapatid pag nag-uusapan namin yung anak namin na grabe mamahalin mo to ng habang buhay tapos biglang may lolokohin lang siya ng isang tao, 'di ba? Parang you bring them up so well tapos someone will break their heart lang, 'di ba? So I think it's always coming, the fear is coming from love. So, ako yung pinakamahirap sa mga magulang. Siguro karamihan ng mga listeners walang anak. Kailangan natin intindihin na nanggagaling lagi sila sa pagmamahal at sa takot. Yung dalawang umiiral. So, kapag parang naging overprotective kami, sinasabi namin, di mo kaya, wag mong kakayanin, hindi dapat, parang kailangan natin isipin na tayo mismo mamili na maging mas resilient, maging mas Kasi minsan, from the parent side, gusto lang na talaga namin maging masaya. At kung pwede kami na yung mag-apply sa trabaho mo, kami na yung sigawan ng boss mo, kami na lang talaga yun. Ganun ka namin kayo kamahal. Yeah. And I think yun nga most of our parents, ganyan yung perspective, Jayton, And yun nga, parang hindi rin natin sila masisi sa pinanggagalingan nilang love. Pero siguro yung sinasabi ko nga, parang pwede rin natin tignan na isang malalim na pagmamahal din yung pagbibigay nung pagkakataon sa bata na hindi iwasan yung sakit,
pero paano tanggapin at paano tanggapin yung sakit? Turuan ng, Paano Harapin. harapin Paano yung harapin? sakit na yun? turuan Kasi maging matatag. kasi lahat tayo dadaan doon eh. Habang tumatanda ka, mawawalan ka ng mga kaibigan, mawawalan ka ng mga mahal sa buhay. And kapag hindi mo na ituro sa bata kung paano i-handle yung sakit na yun, na darating at darating, yun lang yung concern ko na parang parang dun nagiginamang mahirap dun sa bata. Feeling ko kung hindi niya rin matutuhan yun. Totoo. Yeah. Tsaka lalo na sa panahon ngayon. Kasi talagang yung mundo ngayon, idol ko talaga yung mga friends ko na may mga anak ngayon. Kasi mas mahirap magpalaki ng bata sa panahon ngayon. Mas maraming nakakatakot na pwedeng harapin yung mga kids, di ba? Yun nga, kagagaling natin sa pandemya. Pero isipin nyo kung mawala ka na, kasi hindi nga natin alam no, kung hanggang saan ang buhay natin. Tapos hindi marunong yung anak mo, harapin yun kasi you were always the one protecting your kid, sheltering them from all of these challenges. What will happen to your kid? So kailangan mo rin isipin yung sustainability para dun sa bata, 'di ba? Yung parang yung strength niya para kahit wala ka, kaya ba niya? Kaya ba niyang mabuhay ng sarili at maiahon ng sarili niya kapag nahirapan siya? So baka it's a gift that parents can give their kids, diba? That's one way to look at it. Yun yung point ko lang na parang pwedeng tingnan yun as ganun. Kasi again, nagigets ko yung sinasabi ni Jayton. Yan yung nakikita ko rin even with my sister, with my parents, no? Pero parang maganda ring simulang tignan yun as parang ang tingin kasi ng mga tao dun, pinababayaan mo yung bata eh. Hinahayaan mo siya. Actually, hindi nga masama yung word na hinahayaan. Minsan gusto mo ring hayaan siya eh, na nakabantay ka at saka nakaalalay ka. Na nandyan ka naman eh kung anong mangyari sa kanya. Pero by allowing, parang may trust din na kasama yun, Teach Shabs and Teach Jayton. May trust na kasama sa bata. Na parang may tiwala ka rin na alam mo mang masakit yung mga bagay na yun, ay kakayanin niya nang nakaalalay ka. And again, ang hirap niyang tignan as a form of love dahil nasasaktan yung bata, umiiyak yung bata. Pero parang minamahal mo siya. Pero again, hindi siya para pabayaan yung bata, pero nakaalalay ka. Pero just allowing the kid to experience. In most ways, naisip ko nga yung mga magulang pag natututong maglakad yung anak mo, hinayaan mo siya, 'di ba? At yun, kami parang okay, hayaan mo siya, matututo siya. That's parang on the best day. Yung mga magulang ganun sila. Hayaan natin umiyak kasi kailangan niya matutunan to. Sinasabi ko lang siguro, hindi lang sa mga listeners pero sa sarili ko, minsan na may oras na mahirap talaga gawin yun. Madaling sabihin, mahirap gawin. At tama naman yung sinasabi ninyo. Yun yung gift talaga natin sa mga anak natin na matutong maging matatag sila mag-isa. There's something that happens to you. I fell in love completely with fatherhood with my son. It's the greatest love story of my life. And talagang ang hirap tanggalin ng protection na gusto mo siyang Pero that would be the best thing na I guess na isipin na hindi ko siya obligation na protektahan siya. Obligation ko na siya maprotektahan niya sarili niya at maging protector ng iba. Ganda. Correct. Ang ganda din ng sabi ni Ali, di ba? Harangan versus hayaan. Sinabanggit ni Ali kanina yung harangan, T-shirt. di ba? T-shirt. Saka meron, as a teacher naman, sige, dahil turo-turo naman sa turo-turo din tayo. Fatherhood, teacher, di ba? Merong different yung pag sinasabi ng bata kasi yung I can't or I won't. Pag I can't, hindi niya kasi kaya pa eh. So, pwede ka mag-step in kasi wala pa doon. So, pwede mong i-push ng konti, alalayan siya. Pero yung I won't, ayoko lang. So, yung mga ganun, paano mo? So, mahirap maging magulang kasi kailangan mong matansya.
ito bang sinasabi ng anak ko, ginagawa ng anak ko ay I can't o I won't. And minsan, pag they can't, they will say I won't. 'Di ba? Parang pag hindi niya kasi talaga kaya pero hindi niya ma-verbalize na hindi niya kaya. So sabihin niya, ayaw ko. So bilang magulang kailangan mong tignan teka, kaya ba niya ayaw kasi hindi pa niya kaya so kailangan niya ng alalay o ayaw lang niya talaga. So may mga ganong in a more like educational parenting seminar sense, 'di ba? Na parang mga ganong mga pagbabalanse no at pagtitingin sa bata talaga. Kaya ang mga magulang sila talaga yung child-centered talaga dapat Manggaling sa bata, tignan mo yung bata. Tapos sunod yung sarili, 'di ba? Kasi minsan you act on your fear kagad, yung impulse ba to pero you also have to look at where your kid is at that moment. Yung gano'n. So, rather than nadala kasi ako ng takot. So, ito yung ginawa ko. Hinarangan ko kagad. Diba? So, harang na yun. Or, pero kung mapigilan mo yung takot mo, kasi what's best for again, babalik tayo, what's best for your kid, di ba? Hayaan siya. So, nandun ka lang, nakaalalay ka, pero hinahayaan siya. So, kaya mahirap maging magulang sa panahon ngayon. Kaya, congratulations, no? At para sa mga magulang nating friends, no, nandito naman tayo at nakagabay, di ba? Tulad ni Jayton. Dito lang kami, Jayton, for you and for Turo. Pwedeng iwanan sa inyo pag Sunday, gano'n. Pwede. Pag-uwi ko. Oo. Para makapahinga naman. Alam mo, naman ako per hour. alam mo, Jayton, perfect yan idala sa Paddy Rock si Turo. Kasi pwede mo talaga siyang hayaan doon. Dahil haharangan siya ng mga Paddy Rock natin, friends natin kapag lalabas siya doon. So, protected siya sa Paddy Rock. Saan nga ulit to, Ali? Kailangan, para mainom ng mga listeners natin. Natanong pa ni Teach Kung gusto nilang dalhin yung mga anak nila. Oo nga, hindi ko na sana sasabihin na nasa 5th level east wing siya ng Shangri-La Malapit sa may escalator Ang daling puntahan, madadaanan mo talaga siya. May kape-kape pa sa loob, pwede kang magkape kung magulang ka, kung napuyat ka kakaalaga sa anak mo. Pwede kang magkape habang naglalaro siya doon. Very safe. Diba? At saka matuturuan silang maging matatag kasi kapag nadapa sila doon o sumubsub sila sa slide, walang problema kasi babantayan naman sila at haharangan ng ating mga Paddy patrollers kapag nahirapan na sila. Yan. And maganda yung mga experiences na ganyan kasi lalo na kulang na ngayon ng mga bata ng physical exercise and movement dahil puro gadgets, di ba? So, as parents, huwag po tayo, kung may choice, stay away from gadgets dapat ang kids, mas physical activities, mas conversations, mas role-playing, imagination ang ipagawa. So, go to Paddy Rock, di ba? 5th floor, Shangri-La, yan. And may isa ako pang topic na bago tayo matapos, napasarap na to no? Pero meron lang ako naiwan dito sa notes ko na gusto kong daan ng mabilis. Yung kanina kasi pinag-uusapan natin, di ba yung adversities ng isang bata, pero may factors din ng ng social class, no? Na may batang natural na nahihirapang anong kakainin sa bago pumasok, 'di ba? Kung kakulangan sa supplies ng school supplies, etc. And then meron naman mga bata na nandiyan na sa kanila, binibigay na, no? Anong thoughts nyo sa immersion? Kasi alam mo na, medyo syempre tayo, medyo bilang mga Atenista, no, na kinukutya tayo. Na sa atin, sa kanila ay everyday experience, sa atin ay immersion. So parang inaasar tayong gano'n na kapag nag-jeep ka, wow, immersion. As in jeep na, sumakay ng jeep, sumakay ng tricycle, ay immersion na. Pero ano sa tingin nyo doon? Parang, ano ba siya? Something ba siya na, kanina na touch on ni Jayton to na parang iba syempre yung totoong nangyayari sa bahay, sa paligid, sa community. Iba din if, ewan ko, para bang sinisimulate mo yung paghihirap na yun. And is it really a simulation of challenges, of adversity, itong immersion? And sa tingin nyo ba, nakakatulong din yan sa resilience ng bata?
Ganda ng tanong mo. Kasi dapat pinag-uusapan din yan ng mga schools. Ikaw, Jayton, ano ba? Pinatuturo-turo nga eh. So, si Jayton muna. Pero kasi, yung concept kasi ng immersion, dadalhin mo kasi yung may yaman na tao para ma-experience ng kahirapan, para maintindihan nila, magkaroon ng empatiya, di ba? Tungkol sa mga tao. Kaya lang alam mo, sa dami ko ng nakilalang from private schools at ang konting nang sumasali sa development, sobrang konting nagpo-public school katulad ni Teacher Sab, at feeling ko there's something wrong sa system na yun eh. Kasi you're immersing in the context of the suffering when you should be immersing in the context of the kindness, helping, in the context of showing resilience. So I think okay yung immersion, depende kung anong lens gagamitin at yung processing sa mga bata. Kung may mayaman kang tao, yung ending ng bawat immersion ay napakaswerte ko naman. Hindi dapat pumunta doon. Kung naka 8 weeks ka na doon sa isang public school at yung mo ay napakaswerte ka naman. Hindi, sayang na sayang yung immersion mo kasi hindi dapat ka pumunta sa public school at tingnan kung anong meron ka at wala sila. Dapat yung nasa utak mo sana, ano yung makukuha ko dito at ano yung mabibigay ko. At napakasayang kasi pag pumunta kang public school, makita mo, I'm not romanticizing it, makita mo lahat ng mga problema, definitely. Pero makita mo rin yung mga taong sumusubok na matatapang, makikilala mo yung mga storya sana. At laging yung mga estudyanteng nakagaling sa immersion, hindi sila umuwi na may baon na story, may baon silang sense na, thankful ako na ito yung naging buhay ko. Napakasayang naman. Sa akin, may paghahanda bago mag-immersion. Hindi lahat ng bata pare-pareho ng kahandaan sa pagpasok na immersion. May mga, syempre, di ba, may mga mas lubog na, so mas advanced na sila, mas mature na sila in terms of looking at another person's perspective, empathy, ganyan. Pero may mga bata na sheltered talaga. So yun, mas kailangan ng kahandaan yun bago mag-immersion kasi otherwise, yun nga yung mapupulot nila. Tulad ng sabi ni Jayton, grabe, I'm more privileged. I'm thankful for all the blessings. Buti hindi ganyan ang buhay ko. Parang ganon. So, it depends on the school dun sa paano nila ihahanda ang mga bata patungo dun sa actual immersion, di ba? Tapos pagdating sa immersion, paano din kino-conduct yung immersion? Kasi coming from the other side of the fence naman ako, di ba, na nasa public school ako, at may mga nag-immersion din sa amin. At minsan, maririnig mo na, ginagamit lang tayo ng mga Atenistang yan. Kasi pinag-aaralan tayo. Tapos afterwards, wala namang nangyayari. Ganon, di ba? Para kaming object sa isang petri dish na kailangan i-observe. And it's not a good feeling to have parang from the other side of the fence. And I realized, talagang meron din the way we conduct immersions. It's also important how you also brief the community coming in. Paano mo kinausap yung papasukan na community. Dapat handa rin sila na tanggapin ng mga bisita at mag-interact talaga para hindi lang mukhang specimen na pinag-aaralan. Para may mapulot, tapos may mai-report sa class, tapos makakuha ng A or whatever. Ganyan from so hindi kami means to an end. It's really, the immersion should establish that relationship and that empathy na ilagay mo yung sarili mo dun sa posisyon ng kapwa mo. Kasi kung hindi ka lulubog, kung hindi ka mag-i-immerse, hindi mo maiintindihan. Kung hindi mo pupuntahan, hindi mo makikita. 'Di ba? Kung hindi mo makakausap. Ito yung mga hindi mo kasi nakaka-interact every day. So, sana kung ikaw ay isang estudyante na pupunta ng immersion, yun yung isipin mo, I don't get to do this every day. How can I capture my fellow Filipino stories so that I put it at the back of my mind. So, anywhere I go, whoever I will become in the future, I have that at the back of my mind na ganito yung kwento ng mga tao, and if I can do something about this, edi go. Kasi yun nga yung sinasabi natin na kung ikaw ang may pribilehiyo, anong gagawin mo sa pribilehiyong ito?
Diba? Anong tungkulin mo? Um, ang lagi kong sinasabi tungkol sa resilience, sanay na tayo. Ay, pwede kang lumubog sa isang immersion experience. Sabi mo, ang tatag na mga tao dito. So, okay sila kasi matatag sila. Pero minsan, ang resilience becomes an excuse to allow broken systems to persist. Sana hindi. Sana when you immerse, you become advocates to remove the broken systems, to fix the broken systems. Sana yun yung result. Kasi we have to, diba? Ang hirap na to rely on some higher people, power, parang, diba, people in the positions of power. And also, dahil papalapit ng elections, baka ganito yung lens na magandang baunin, 'di ba, na sino ba yung pwede talagang tumulong mag-fix ng system at hindi lang kumbaga parang minsan gano'n kinukuha yung loob natin sabihin tutulungan ka namin, ako ang protective factor mo. We rely on our public officials to be our protective factors pero ilang beses na tayo nabibigo paulit-ulit. Sasabihin natin okay lang, wala namang magbabago matatag naman na tayo Pero baka this time, 'di ba? Parang we choose leaders who can really be protective factors, especially for those people who have compounded challenges and adversity. Sana yun yung wish ko. May relasyon din yung sinasabi mo, Teach Sab, sa pinag-uusapan natin tungkol sa parenting din, Sana ganun din yung mga leaders natin na hindi ginagawang dependent ang mga Pilipino sa kung anong matutulong nila, kundi tinuturuan yung mga Pilipino kung paano harapin or paano mas mabuhay na mas mabuti or mas maayos sa Pilipinas instead na nagiging dependent sa kanila. So, I think may relasyon may similarity na parang yung katatagan na yun sana hindi lang nanggagaling sa na nakasandig sa kanila. Kami lang ang magiging dahilan kung bakit makakasurvive kayo. 'Di ba? Instead na binibigyan sila ng kapangyarihan para kayanin on their own. And ang daming sinabing maganda ni Teach Jayton about yung sa immersion. Feeling ko nga it's an entire episode. Sorry na binuksan ko siya pero parang hindi ko mapigilan na pag-usapan siya. Pero siguro, kung meron pa tayong oras na mag-deep dive dyan. Pero gusto ko yung takeaway lang na sana pag nag-immerse hindi ang swerte ko pala. No? Hindi, kundi, and ako hindi rin naman ine-expect siguro na once na mag-immerse yung mga bata doon, magbabago na rin yung buhay ng mga pinuntahan nilang eskwela. Pero sana may bit-bit na, na realizations na sana bit-bit nila hanggang sa pagtanda nila. So, yung sa akin lang yung nagiging mahirap dito, Teach Shabs and Teach Jayton, ay yung sabi mo nga kanina na yung kahandaan sa pagpunta sa isang immersion. Ang hirap kasi, isang buong batalyon kayong mga batang pupunta doon. At may mga ibang bata doon na handang mag-immerse, may mga batang hindi handa. May mga batang iba yung konteksto nila, kung gaano sila ka-sheltered, may iba naman na mas nakaka-identify sila sa pinupuntahan nila. So, yun lang yung mahirap doon kasi tinitignan din minsan ng mga ibang tao yung immersion ng Ateneo, kunyari, ng school as puro ganun ang mga bata, puro privileged na ang swerte ko lang pala. Pero sa akin, kunyari, yung konteksto ko, natin sigurong tatlo, na feeling ko meron tayong bit-bit na maganda out of that immersion. Sa akin, tumatak yun sa akin. Hindi ko man masasabi na yung pinuntahan kong eskwela sa Marikina noon ay binalikan ko para tulungan ko silang umahon. Hindi ganun Pero parang bit-bit ko ever since yung experience ko sa pagtuturo doon, na nadala ko ngayon. 'Di ba? Na nagkaroon ako ng ibang perspective. And malaking bagay yun for me. Na napunta ako sa situation, and sabi nga ni Teach Jayton, na hindi naman every time may opportunity ka to experience that. Dahil na iba rin ang konteksto mo. Pero for me to experience that, ay malaking impact for me. Compared to, lalo tayong
hindi pinabubukas ang mata na may realidad na ganito. Yun lang yun for me. Parang naiinis lang ako minsan sa mga kumukutsa sa Ateneo na bilang persons for others, ganyan. Samantalang sila nga ay iwas sa ganun. Or talagang ayaw nilang gawin. So parang, yun lang for me. Parang may mga tingin ko, yun lang mahirap kasi may mga natututo, may mga hindi natututo out of it. And yun lang siguro ang challenge dyan bilang isang buong grupo kayong papupuntahin doon. Samantalang iba-iba kayong context. Yun. Tsaka alam mo, sorry, mabilis lang. Pero lagi ko narinig din sa mga mas bata ngayon, sa younger generation na, I wanna help but I also wanna be comfortable. No, totoo, di ba? Parang yun nga iwas sila sa, narinig niyo na ba to? Pero ibang podcast pa to talaga. I want to be safe, psychologically safe. I want to be mentally supported and emotionally supported. Ba't ko biglang nag-supported? Supported. Sa Ateneo ba? Ateneo accent. Pero yun na parang gusto ko naman tumulong, pero gusto ko rin komportable buhay ko. Pero gusto kong tanungin sana yung thoughts niyo about this pero siguro sa susunod na podcast natin. Yes. So sa tingin ko opening itong yung topic na to another pod na tingin ko marami pa tayong mapag-uusapan, madi-deep dive. Pero sa ngayon, I feel like siksik tong episode na to, no. And ang dami kong notes dito. And sana kayong mga nakikinig nagpakatatag kayong tawirin tong 1 hour natin. At yung sabi kong dapat 45 minutes umabot ng 1 hour, pero ang dami kong takeaway dito and happy ako na nadaanan tong topic na to na I feel like alam natin pero hindi rin nabababaran, hindi natin nabibigyan ng panahon to reflect at pagmunihan itong resilience lalo na sa context nga ng education. So ako, let's wrap it up. Meron pa ba kayong final thoughts? Teach Jayton, Teach Sabs? Alright. mahirap pag tinanong ko pa yan, haba pa tayo na. So ako, I think, iwan na natin doon. And gusto ko lang sa mga nakikinig, I hope, na inabot nyo tong part na to kasi ang dami-daming matututuhan. And gustong-gusto naming marinig yung thoughts nyo on this topic. Lalo na ang ganda ng exercise kanina ni Teach Sabs na tinanong niya kaming dalawa ni Jayton about ano yung influence na-influence sa'yo ng pamilya mo, ng sistema, ano rin naman ang na-influence mo sa pamilya mo at sa sistema. So, sana nagawa niyo rin yung exercise na yun and ma-share niyo sa amin yung thoughts niyo. Sagot niyo doon at yung thoughts niyo dito sa episode na to as a whole. So, ayun, gusto ko lang magpasalamat ulit sa inyo for listening and sana subscribe kayo sa Linya Linya Show para consistent nyo rin consistent kayong man-notify sa episodes natin. And itong turo-turo, gagawin namin ang best naming 3 para makapag-record at makaipon ng episodes para mapakinggan nyo ng tuloy-tuloy din. Ayun lang. Ayun na. Paalam. Bye guys. Ayun. Bye guys. Bye guys. Abangan nyo yung susunod na episode. Ingat. Pakatatag tayong lahat. Yan. Bye-bye.